Kuya Regan. Ayan, good morning po. Good morning. And ito yung panibago nating project. Opo, ito yung panibago nating project. Ayan. Ililipat po namin dito yung mga alaga naming mga pato, manok. Lahat po ng mga alaga na nandoon sa loob. Dito na ilalagay. Halo-halo sila doon, pabo, gansa, or ano pa man na nandoon po. Kasi ang gagawin natin, yung dating kulungan po, no, ng mga pato ay gagawin na nating garden yun. Magtatanim tayo ng mga gulay kasi tag-ulan na baga. Tag-ulan na nga ni. So ito, maglalagay kami. Kung ano yung ginagawa niya ngayon is para yan sa kubo po. Gagawa na naman kami ng kubo. Yan. Para yan sa poultry ng mga manok. Dito sila paitlugan ba? Ito yung lugar na to. Ayan. So bali yung binili kong ito plastic fence. Ayan, plastic lang po ito. Plastic lang yan. Ayan. So nasa 50 meters ito yung binili ko. 50 meters yan. Naghahalaga ng 1,700 plus. So okay na rin at hindi naman to kaya nangat-ngatin ng mga manok. Ayan, kaya okay lang na plastic lang yung ginamit natin. And doon sa kabila, kasi hindi ko masya, doon sa kabila, net na yung nakalagay dyan. Opo, parang yung fishing net. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan o. So, importante ito. Kasi malaking tulong po ito para maiwasan silang pasukin ng mga predators, no? Katulad ng mga ahas dyan, sawa, or kung ano pa man po na makakapinsala, no? Sa ating mga alaga. Ito, sasarahan ito. May pre siya na rope. Ayan, may pre. Pero, madaling mapigtas, madali siya maputol. Kaya ang ginawa ko, pinalitan ko, ito yung nylon yung ginamit ko, tansi ba. Ayan. Yung pre na yon hindi ko na ginamit. Dali siyang maputol eh. Ayan. So 100 meters ito. 100 meters ito. Itong binili kong to. Nasa 2,000 yata yan plus. Ayan. So kung ilang square meter yung paikot na to, hindi ko kabisado. So pinagdikit natin yung 50 and 100 meters na net. So 150 meters yung net na ginamit natin dito, paikot. Ayan po. Ayan, dito na yung mga pato natin. Dito ko na sila padadamihin. Pagdating ng oras na okay na to, malinis na, dahil po sa mga alaga natin, yung mga ganito po, yung mga grass na yan, yung mga dito kung tawaging gingot, mamamatay yan sa katagalan. Kakainin yan ng mga alaga natin. Dahil sa mga ipot nila, acid yun, namamatay yung mga damo. So, ang mangyayari, tataba po yung lupa. Pagka tumaba na yung lupa, so ito naman ulit yung ating tatamnan pagdating ng oras. Dito tayo magtatanim, mga gulay, kung ano-ano po na pwede natin pakinabangan dito sa bundok. Sayang baga po yung lupa kung hindi natin pakikinabangan. Diba? Yung mangyayari, tatransfer na naman natin doon sa kabila. Yung sa kabila na naman, yun na naman ang gagamitin nating hayupan. At ito na naman yung tatamnan natin. Ang kagandahan lang kasi doon sa kabila, ano yun eh, kumbaga, yung araw, direct siya sa sun. Walang mga nakaharang na mga puno. Kumbaga dito sa amin, tinong ba. Kaya maganda doon magulayan. Ito, may mga puno siya. So, malilim. Yan. Hindi siya direktang tinatamaan po ng init. Importante po yun sa ating mga pananim. Kaya ang ginawa ko, yun ang pinili ko po
yun ang pinili ko na pagtamnan. Kasi yung lugar na yon doon, bukod sa mataba na yung lupa, direkta pa yung init. So malaking bagay po yun sa ating mga pananim. May mga binili na akong mga seedlings, mga pangtanim. At magsiseedlings tayo, magpupunla tayo doon. Yun ang unang gagawin natin. Sa totoo lang, kulang ako sa idea sa pagtatanim. At susubukan ko lang kung ano man yung kalalabasan. Abangan nyo lang po dito sa aking mga vlog, no? Nakapag-try na ako. Once na nakapag-try na tayo ng isang beses doon sa bahay ng pag-aampalaya. So nakita ko na okay naman yung kinalabasan doon sa pag-aalaga ko. Ewan ko lang dito kung ano yung ano. Ang pagkakaiba kasi, nakapokus ako kasi nandun ako sa bahay. Samantalang dito, uuwi ako, tapos pupunta rito. At hindi araw-araw na nandito ako. Kaya, kahit pa paano, namomonitor ko talaga nung nandun ako sa bahay. Kaya, maganda yung resulta ng pagtatanim ko doon. So, ngayon, nagtatry ulit ako dito. And ang gagawin ko po, magtatanim kami para mayroon kaming aanihin na pwede naming may ulam, pagkain ba. And darating yung oras, hindi na tayo hirap sa pagbili ng mga ulam, gulay. Kasi araw-araw po ako bumibili sa palengke, ulam, bibili ng mga gulayin. So 'di ba, malaking katipiran na 'yon pag mayroon tayo sariling pananim. Ayan, ay grabe ang sipag ng ating kasama. Yan si Bong. Single po yan. Walang asawa. Agay ka! Ayan, masipag na. Matipuno, gwapo, cute, si maapil. Ayan. Diba? Dito kasi sa bundok, kung hindi ka magsisipag, so mahirapan ka mabuhay dito. Dahil dito po ay kailangan masipag ka para mabuhay ka. Dahil hindi po lumalapit yung pera dito, kundi hinahanap pa talaga at paghihirapan pa talaga. Sa bagay, kahit saan naman ganun talaga. Magsipag lang, may makakain at may iuwi para sa pamilya. Single po yan kaya okay lang. Ayan. Grabe. Diba? Sipag Yan. Pang all around dyan. Kasama din natin yan sa pagcha-charity. Pwede yan kahit saan. Kahit sa puso mo pa. Agay ka! Aray mo! Ayan. Agay ka. Agay. Agay. Ayan. Siya lang nagputol nito. Yan. Pinutol niya yan. Itong kagandahan pag meron tayong mga pananim ba na pwedeng gamitin. Nakakaharang na kasi siya and gagamitin nga natin dito. Kaya pinutol namin. Itong kahoy na to hindi naman siya durable or kasi anilaw no? Anilaw. So madali siyang mabulok pero at least pakinabangan pa rin natin. Kasi patay na yung kahoy na yan. Patay na yung kahoy na yan. So sayang naman kung mabubulok lang siya dyan. Kaya pakinabangan na natin. Ay, grabe, galit pa. Grabe. Ay. Ayan. So, ako'y magpapaalam muna at hanggang dito lang po muna ang ating vlog dito sa ating munting kubo dito sa ating munting farm. So, hanggang dito lang po muna at abangan nyo po yung susunod pa na magagawa natin dito sa mga plano ko po na mag-garden tayo, no? Magtatanim tayo. Susubukan po natin. Wala akong talent dyan, kundi pag pinag-aralan, sigurado may matututunan. Di ba? Aray mo. Nakatayo na ang aming poste. Ayan. So, bye-bye muna for now. Kaibigan at kasama nyo, Kuya Regan Vlog. Matulungin at mabuti sa kapwa, matanda man o mga bata, sa adventure ay isa sa
kabutihan lagi ang dala, saan man magpunta, Kuya Ray.